Good job para sa ating Philippine Coast Guard mga tol. Talagang ma-e-elib kayo ngayon sa ginagawa nila rito sa ating West Philippine Sea dahil patuloy nilang hinahamon ngayon mga tol ang isang barko ng China Coast Guard na ilang araw nang namamalagi sa karagatang sakop ng ating EEZ o ng ating Exclusive Economic Zone mga kapatid dito daw sa may bandang kanluran ng Luzon. So nag-deploy ang ating Coast Guard ng isang barko at patuloy niyang itinataboy etong Coast Guard na to ng China na namamalagi doon. Para mas makuha natin ang buong detalye, samahan ninyo ako mga kapatid, bigyan natin ng reaction and commentary etong video, etong balita na to mula rito sa UNTV News. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ito ay may kinalaman sa ating soberanya mga tol, Pag-usapan natin tong balitang to. Idineploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Malabrigo o MRRV 4402 noong Sabado, June 20 upang hamunin at paalisin ang Chinese Coast Guard Vessel 5304 na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito yung mga dapat na ginagawa talaga ng ating Coast Guard, Hindi yung puro monitor lang. Tapos makikita natin na monitor nila, nandirito, na monitor, nandoon. Pero walang barkong ipinapadala na imimedya lang. Kasi wala naman nagtataboy, hindi aalis. Kasi ganito tong mga to Kasi halimbawa na lang dito sa Taiwan, di ba? Ang mga napapanood natin mga tol, ibang-iba. Kapag nakita nila yung barko ng China na nandoon pumapasok sa kinikilala nilang katubigan nila, talagang itinataboy nila mga tol. Hindi sila natatakot kung mag-escalate man yan kasi para sa kanila, legal at karapatan nila yung ginagawa nila. Sana ganun din yung mindset natin. Kaso nga lang, dahil nga sa ilang taon na nasanay na ang China na ganito ang Pilipinas, parang hindi na sila naniniwala. Oy, kaya nyo ba talaga kaming itaboy? Sige nga, subukan nyo nga. Kumbaga alam mo yon, yung matagal kang binubuli-buli tapos biglang papalag ka, syempre hindi maniniwala sa iyo yung bully mo. Diba? Mas lalo kanyang ibubuli. O ganun siguro dahil ang tagal na sanay ng China sa ating ganyan na pinagbibigyan natin sila. Biruin mo mula noong 2016 na manalo tayo sa Arbitral Award. Akala natin mga tol, ipopush natin yan. Pero yung presidente natin nakipagkaibigan pa sa China, di ba? Ay nako po. Beses nang nagsagawa ng radio challenge ang BRP Malabrigo laban sa naturang barko ng China. Ngunit ayon sa PCG, hindi ito tumutugon sa alinman sa mga tawag ng mga otoridad ng Pilipinas. China Coast Guard Vessel 5304, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Malabrigo, MRRV 440. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 34 nautical miles from West Santa Cruz Point. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist while conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Yun lang. Nasanay din ang China Coast Guard na hindi tayo pinapansin o hindi tayo sinasagot. Kumbaga para sa kanila, who you? Diba? Ganun nga kasi mga tol, kapag mababa ang tingin sa'yo, kahit wag na nating dalhin dito sa mga barko in real life na lang mga tol. Diba? Kapag ka meron kang kinakausap at medyo mababa ang tingin sa'yo ng taong yun, diba? Pwedeng hindi ka niya pansinin 'Di ba? Sino ka ba? Wala namang bilang yung mga sinasabi mo, hindi ka papansinin. Parang ganon. Yun yung medyo parang nakikita akong kulang dito sa atin. Kasi like for example ulit, kasi ito laging ibinibigay nating example yung kapitbahay nating maliit na bansa. Pero bagamat maliit sila, talagang hindi sila pumapayag na ginaganyan-ganyan sila nitong China. Kapag ka nag-radio challenge sila, nagbibigay sila ng babala at kapag hindi nagre-response o nagre-reply, o naikipag-coordinate yung barko ng China na kanilang pinapaalis, talaga nilalapitan nila mga tol.
Tayo eto, paulit-ulit lang natin o patuloy lang natin silang hinahamon o yung nire-radio challenge. Matapang kasi pakinggan kapag Tagalog hinahamon. Pero ang totoo, ang nangyayari talaga, radio challenge. Diba? Ganun lang yung ginagawa natin. Lagi-lagi lang natin silang niraradyo, pero hindi tayo sinasagot, hindi tayo pinapansin kasi huyu tayo huyu kayo. Amin tong karagatan na to sino kayo? Parang ganun ang tingin nila sa atin mga tol. Pero, yun lang. Wala na tayong ibang nagagawa kundi ganun lang, no? Kasi baka natatakot din siguro tayo na kapag nilapitan natin sila at talagang itinaboy natin sila, magtawag sila ng backup at tayo naman ng kuyugin, di ba? Ano sa tingin ninyo? Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight linggo ng umaga, namatahan ang PCG aircraft na nasa humigit kumulang 45.5 nautical miles kanluran ng iba Zambales ang CCG 5304. Lumalabas din sa monitoring ng Coast Guard na mula pa noong June 6. Tingnan mo kung gaano kalapit lang sa atin. No? Balikan ko mga tol Tingnan nyo kung gaano sila kaloko. Awareness flight linggo ng umaga, namatahan ang PCG aircraft na nasa humigit kumulang 45.5 nautical miles kanluran ng iba Zambales ang CCG 5304. 45.5 nautical miles. Imagine that mga tol. China pa ba yung lugar na yon para magkaroon ng China Coast Guard? Kaya nga tinawag na Coast Guard di ba? Coast Guard. Ang binabantayan dapat nila o ang ginagwardyahan dapat nila mga tol is yung coast nila. Yung mga coastal area nila dyan. 45.5 nautical miles mula sa Iba Zambales, may barko ng China. Ano binabantayan nila yung Iba Zambales? O baka naman ang touring na nila dyan sa lugar na yan is part of China? Ay nako po, ikaw na lang humusga. Lumalabas din sa monitoring ng Coast Guard na mula pa noong June 16 ay umiikot na ang barko sa pagitan ng 27 hanggang 45 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Luzon. O biruin mo, umaabot pa sila ng 27. 27 nautical miles hanggang 45 nautical miles mga tol. Andun na sila. Ay nako po, ang tingin ata nila sa isla natin, China yan No? Ang tingin ata nila sa isla ng Pilipinas ay China na. Kaya nandoon na ngayon yung mga Coast Guard nila. Parang ganito, para mas madaling maintindihan ng iba nating kababayan, di ba? Halimbawa, ikaw si Jollibee. Pwede bang tumayo kang mascot doon sa parking area ng McDo? Di ba? Ay nako po, parang ganun mga tol O halimbawa, ikaw, gwardya ka sa BPI. Pwede bang tumayo ka sa harap ng BDO? Siyempre hindi kasi ang binabantayan mo yung establishment mo, yung BPI kasi taga dun ka So parang ganito mga tol, tignan mo yung China Yung China Coast Guard, nagbabantay na sila mga tol dito na mismo sa may iba, 27 nautical miles, nandoon na yung barko nila. Anong ginagawa nila dun? Naitala ang pinakamalapit nitong distansya sa baybayin ng Burgos, Ilocos Sur sa layong 27.29 nautical miles. Jesus, Ginoo. May Ilocos Sur, 27 nautical miles. Ganun na sila kalapit. Habang umabot rin ito sa may Capones Island o ang pinakatimog nitong ruta. Ayon sa PCG, nagpapakita ang galaw ng barko ng posibleng pagpapatrolya sa hangganan ng mga lugar na inaangkin ng China sa West Philippine Sea sa ilalim ng tinatawag na 9-dash line at 10-dash line. Kaya nga tignan mo, illogical talaga etong tinatawag nilang 10-dash line. Diba? Saan ka nakakita ng isang bansa na sinakop na halos ng buong karagatan na hindi na inirerespeto yung kanya-kanyang exclusive economic zone ng kanyang mga kapitbahay na bansa? Eto lang, bukod tangi, China. Gayunman, binigyang diin ng Coast Guard na matagal nang pinawalang bisa ng 2016 Arbitral Award ang naturang mga pag-aangkin. Nanindigan Yun nga matagal nang pinawalang bisa kaso may pagkukulang din kasi ang Pilipinas dyan. Imbis na dun sa loob ng 6 na taon ng dating presidente, ang ginawa niya mga tol, is kinaibigan na lang niya ang China sa pag-aakalang kapag kinaibigan ko to baka mas maging mapabuti ang lahat. Well, napabuti naman pero hindi sa kalagayang nakuha natin yung atin. No, hindi natin nakuha yun Hindi ko sinasabing mas mahusay yung presidente ngayon kaysa presidente dati mga tol dahil
para sa akin yung presidente ngayon o yung administrasyon ngayon, mas malaki naman ang kakulangan niya sa pagdating sa taong bayan naman. Naman ng PCG na ipagpapatuloy nito ang mga legal na pagpapatrolya at presensya sa loob ng maritime zones ng bansa upang maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipinong mangingisda. Kasabay nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard ang pagpapatuloy ng kanilang Transparency Initiative laban sa mga iligal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ay naku po, hanggang kailan kaya to, palagay ko hindi na rin matatapos yan mga tol. At unless lumakas talaga tayo, maging malakas tayo. Sana sa susunod na presidente, matino naman. Sana may upo natin. Kaso nasa mga Pilipino rin ang problema eh. Nasa mga Pilipino rin ang problema kasi tayo bumoboto sa kanila eh. Diba? Minsan nabubudol tayo eh. Halimbawa ngayong ano na to, nabudol tayo lahat. Ewan ko sa inyo kung yun ang pinapaniwalaan mo. Pero ako, yun ang paniniwala ko, nabudol tayo eh. Alright, hanggang sa muli.